Kamusta mga ka-tips? Alam nating lahat na nakakapagod ang sumabak sa traffic at paulit-ulit na utos sa trabaho na parang wala namang pinatutunguhan ang kinikita. Pero alam nyo ba na ang tunay na sikreto sa pagyaman ay hindi laging matatagpuan sa mga komplikado at madugong negosyo? Minsan, ang pinakamalaking pera ay nasa mga gawaing akala natin ay boring, simple at hindi pinapansin ng iba. Sa video na ito, hihimayin natin ang 5 praktikal at legit na paraan kung paano kumita ng mas malaki kaysa sa kasalukuyan mong sahod gamit ang mga boring na diskarte. Siguraduhin na tatapusin mo ang video na ito hanggang huli dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para magtagumpay ka sa bawat hakbang na ituturo ko. Kaya tara na ka-tips, simulan na natin ang iyong journey patungo sa financial freedom. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang sining ng systematic pagpag at digital automation. Maraming mga small business owners sa Pilipinas ang baon sa sobrang daming trabaho pero mabagal ang paglago dahil manumano pa rin ang kanilang sistema. Isipin mo ang mga sari-sari store, car wash, o kahit yung mga online sellers na gumagamit pa rin ng notebook para ilista ang utang o inventory nila. Dito pumapasok ang tinatawag nating systematic pagpag kung saan kukunin mo yung mga nakaka-boring at paulit-ulit na gawain nila at gagawan mo ng simpleng digital solution. Hindi mo kailangang maging isang genius programmer para gawin ito dahil napakarami ng no-code tools sa internet gaya ng Google Sheets, AppSheet o Glide. Ang kailangan mo lang ay ang abilidad na makita kung saan sila nahihirapan at ipakita sa kanila na kaya itong mapabilis gamit ang isang simpleng app o automated spreadsheet. Sa paggawa nito, hindi ka lang basta nagbebenta ng serbisyo, kundi nagbebenta ka ng oras at peace of mind para sa mga negosyante na handang magbayad ng malaki para sa ganitong klaseng convenience. Ang unang step para maging legit na kumikita rito ay ang paghahanap ng manual pain points sa iyong komunidad o sa mga kakilala mong negosyante. Huwag kang mag-imbento ng problema na wala naman talaga, bagkus ay magmasid ka sa mga totoong nangyayari sa paligid mo. Halimbawa, kung may kilala kang supplier ng tubig o LPG na laging nalilito sa schedule ng delivery o nakakalimutan kung sino ang may balance pa, iyan ang perpektong opportunity para sa iyo. Ang specific actionable guide dito ay mag-alok ka ng free trial o demo ng isang simpleng inventory o delivery tracker. Kapag nakita nila na imbis na gumugol sila ng 2 hours gabi-gabi sa paglilista ay nagiging 5 minutes na lang ito dahil sa ginawa mo, doon mo na ipapasok ang usapan tungkol sa bayad. Siguraduhin na ang approach mo ay praktikal at madaling intindihin ng ating mga kababayan kaya iwasan ang mga techie na salita at mas ipakita ang resulta ng iyong system. Para sa pricing model na mas malaki ang kikitain kaysa sa regular na trabaho, huwag kang pumayag sa one-time fee lang na barya-barya. Ang sikreto sa yaman ng mga tech companies ay ang subscription service o yung tinatawag nating recurring income. Imbis na singilin mo sila ng 5,000 pesos ng isang beses lang, mas mainam na mag-charge ka ng 500 pesos o 1,000 pesos kada buwan bilang maintenance fee at cloud storage fee. Mas madaling kagatin ito ng mga Pinoy business owners dahil maliit lang ang labas ng pera buwan-buwan pero sa side mo ay tuloy-tuloy ang pasok ng cash flow. Isipin mo na lang kung makakuha ka ng 10 o 20 na clients na nagbabayad sa iyo ng regular bawat buwan, siguradong mas malaki pa ito sa kinikita ng isang average office employee sa Makati. Ito ang kagandahan ng automation dahil kapag na-set up mo na ang system, hindi mo na kailangang bantayan ito 24 oras, kaya passive income na ang dating nito. Huwag kang matakot na magsimula kahit wala kang background sa computer science dahil ang mahalaga rito ay ang logic at ang hilig mong tumulong sa kapwa. Ang modern approach ngayon ay ang paggamit ng artificial intelligence para tulungan ka sa paggawa ng mga formulas o workflows. Kung hindi mo alam kung paano pagdugtungin ang isang data mula sa Google Forms papunta sa isang automated email, pwede mong itanong sa AI ang step-by-step process nito. Ang goal mo rito ay maging isang bridge o tulay sa pagitan ng teknolohiya at ng mga tradisyonal na negosyo na naiwan na ng panahon.
Habang tumatagal ay mas lalong bibilis ang paggawa mo ng mga system dahil pwede mo nang gamitin ang mga templates na nagawa mo na dati para sa bago mong mga clients. Ang kailangan mo lang ay ang disiplina na maglaan ng kahit 1 hour hanggang 2 hours gabi-gabi para i-build ang iyong skills at i-improve ang iyong mga digital products. Sa huli, ang pinakaimportanteng part ng aral na ito ay ang consistency at ang tamang mindset na ang boring na trabaho ang may pinakamalaking pera. Maraming tao ang naghahanap ng mabilisang yaman sa crypto o sugal, pero ang tunay na wealth ay galing sa pag-solve ng mga totoong problema. Ang pag-aayos ng spreadsheets at pag-automate ng data ay pwedeng maging sobrang boring sa paningin ng iba, pero ito ang pundasyon ng modernong ekonomiya. Sa halip na mag-scroll ka lang sa social media at mainggit sa lifestyle ng iba, gamitin mo ang oras na iyon para mag-research ng mga high-ranking keywords para sa mga niche businesses na pwede mong tulungan. Kapag naging expert ka na sa field na ito, ikaw na ang hahanapin ng mga tao at hindi ka na mamomroblema sa iyong finances dahil ang system mo na ang magtatrabaho para sa iyo. Tandaan mo ka-tips, ang bawat manual na proseso na makikita mo ay isang opportunity para kumita ka ng mas malaki kaysa sa iyong kasalukuyang trabaho. Aral 2, ang basura ni Juan at ginto ni Pedro na niche flipping. Ang pagbili at pagbebenta ng mga gamit o yung tinatawag nating flipping ay isa sa mga pinaka-boring na trabaho sa mundo, pero dito talaga nagtatago ang malaking pera kung alam mo ang iyong ginagawa. Maraming tao ang tingin dito ay parang pagiging junk shop owner lang o kaya ay pagiging online reseller. Pero ang modernong approach dito ay ang pag-focus sa tinatawag nating niche market. Imbis na magbenta ka ng kung ano-ano lang, mas magandang maging expert ka sa isang specific na kategorya gaya ng mga vintage toys, industrial tools, branded na bike parts o kahit yung mga mechanical keyboards. Kapag may sapat kang kaalaman sa isang niche, mas madali mong makikita kung ang isang item na binebenta sa Facebook Marketplace o sa mga surplus shops ay undervalued o sobrang mura kumpara sa tunay na presyo nito sa merkado. Ang pagiging matiyaga sa paghahanap at pag-scout ng mga deals na ito ang magsisilbing puhunan mo para kumita ng mas malaki pa sa sahod mo sa opisina nang hindi mo kailangang magkaroon ng boss na nagbabantay sa iyo. Ang sikreto para maging successful na flipper ay ang pagkakaroon ng matalas na mata sa mga detalye na hindi napapansin ng ordinaryong mamimili. Halimbawa, sa isang tambak ng mga gamit sa ukay-ukay o surplus, baka may makita kang isang sapatos o gamit sa kusina na kailangan lang ng konting linis o repair para magmukhang bago ulit. Ang specific actionable guide dito ay maglaan ka ng oras tuwing Sabado o Linggo para bumisita sa mga physical shops at sabayan mo rin ng pag-scroll sa mga buy and sell groups sa internet. Huwag kang bibili ng item dahil lang mura ito. Dapat ay alam mo ang resale value nito o kung magkano mo ito pwedeng ibenta sa tamang tao. Isang practical na paraan ay ang pag-check sa mga sold items sa eBay o Carousel para makita mo ang real-time na presyo at demand ng isang produkto. Sa simula, pwede kang mag-invest ng maliit na halaga muna gaya ng 1,000 pesos o 2,000 pesos para masubukan mo ang market at hindi ka masyadong kabado sa iyong ilalabas na pera. Kapag nakuha mo na ang item, ang susunod na pinaka-importanting step ay ang product photography at presentation dahil dito nakasalalay kung gaano kabilis at gaano kamahal mo maibebenta ang iyong nahanap na ginto. Kahit gaano kaganda ang isang item, kung madilim at malabo ang picture nito sa post mo, ay tiyak na babaratin ka lang ng mga tao o kaya ay hindi ito mapapansin. Gamitin ang iyong smartphone at kumuha ng pictures sa ilalim ng natural light, gaya ng malapit sa bintana, at siguraduhin na malinis ang background para magmukhang professional ang dating. Isulat ang lahat ng detalye, pati na ang mga issues o gasgas kung mayroon man, para makuha mo ang tiwala ng iyong mga buyers. Ang pagiging honest sa condition ng item ay magbibigay sa iyo ng magandang rating at repeat customers na magpapatakbo ng iyong negosyo sa mahabang panahon. Isipin mo na ang bawat post mo ay parang isang display sa isang high-end na mall. Kailangang presentable ito para ma-justify mo ang mas mataas na presyo. Isa pang technique na dapat mong matutunan ay ang paggamit ng tamang keywords at SEO para mahanap ang iyong post ng mga collectors at enthusiasts na handang magbayad ng premium. Imbis na old camera lang ang ilagay mo sa title,
Mas maganda kung isasama mo ang brand, model at year gaya ng vintage Canon AE1 film camera 1981 edition. Sa ganitong paraan, kapag may nag-search sa Google o Facebook ng specific na item na iyon, ang post mo ang unang lalabas sa kanilang screen. Huwag mo ring kakalimutan ang The Power of Storytelling, kung saan ikukwento mo ang history o ang unique features ng item para mas lalong ma-excite ang buyer. Ang pagiging flipper ay hindi lang basta pagpasa ng gamit. Ito ay ang pagbibigay ng value sa isang bagay na kinalimutan na ng iba. Sa pamamagitan ng pag-ayos at tamang pag-market, nagagawa mong treasure ang isang bagay na itinuturing na trash ng dating owner. At doon nanggagaling ang iyong malaking profit margin. Ang huling aral para lumaki ang iyong kita ay ang disiplina na i-roll back ang iyong profit sa halip na gastusin ito sa mga pansamantalang luho. Kung kumita ka ng 500 pesos sa unang flip mo, huwag mo itong ipambili ng fast food. Idagdag mo ito sa puhunan mo para sa susunod na item na bibilhin mo. Ang goal mo ay mapalaki ang iyong working capital hanggang sa dumating ang point na kaya mo na bumili ng mga items na nagkakahalaga ng 10,000 pesos o 20,000 pesos na may mas malaking kita. Ang flipping ay isang boring na cycle ng paghahanap, paglilinis, pagpicture at pagpost. Pero kapag nakita mo na ang resulta sa bank account mo, doon mo maiisip na mas rewarding ito kaysa sa pag-upo sa harap ng computer sa office. Tandaan mo ka-tips, ang yaman ay hindi laging nakukuha sa bagong imbensyon. Minsan kailangan mo lang maging mas masipag at mas matalino sa paghahanap ng value sa mga gamit na nasa harap mo na. Basta may tiyaga at tamang diskarte sa bawat transaction, ang niche flipping ay pwedeng maging susi mo para sa financial freedom na matagal mo nang pinapangarap. Aral 3. Boring maintenance as a premium service at specialized cleaning. Sa mundong puno ng mga high-tech na trabaho, marami sa ating mga kababayan ang nakakalimot na ang pinakamalaking pera ay madalas nasa mga gawaing madumi o nakakapagod sa tingin ng iba. Ang specialized cleaning ay hindi lang basta pagwawalis o pagpupunas ng bintana. Ito ay ang pagbibigay ng maintenance sa mga gamit na mahal ang bili at kailangang tumagal para sa mga busy na pamilya o small offices. Isipin mo na lang ang dami ng mga bahay sa mga subdivision na may aircon, pero walang oras ang mga may-ari na maglinis nito, o kaya naman ay mga mattresses at sofa na puno na ng alikabok at mites. Dahil specialized ang equipment at skill na kailangan dito, mas mataas ang pwede mong i-charge kumpara sa ordinaryong cleaning service. Ang pagiging expert sa isang niche na linis gaya ng aircon deep cleaning o solar panel maintenance ay isang boring na routine, pero dahil kailangan ito ng tao para makatipid sa kuryente at mapangalagaan ang kalusugan, ito ay isang goldmine para sa mga madiskarteng ka-tips. Ang unang step para maging legit na kumikita rito ay ang pagpili ng isang specific na equipment na gusto mong i-maintain at ang pag-invest sa tamang gamit. Huwag mong subukang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Mas maganda kung kilala ka bilang the aircon guy or the mattress expert sa inyong lugar para ikaw agad ang maalala ng mga tao. Ang specific actionable guide dito ay mag-invest sa mga quality machines gaya ng pressure washer para sa aircon o kaya ay UV vacuum at steam cleaner para sa mga tela. Pwede kang magsimula sa pagkuha ng mga short courses o manood ng mga technical tutorials online para malaman ang tamang pagbaklas at pagkabit ng mga parts nang hindi nakakasira. Ang practical na paraan para makakuha ng unang customer ay ang pag-alok ng service sa iyong mga kapitbahay o kamag-anak sa murang halaga kapalit ng isang honest video review o testimonial na pwede mong i-post sa social media bilang proof of work. Para masiguro na mas malaki ang kita mo kaysa sa office job, kailangan mong baguhin ang mindset mula sa one-time booking patungo sa subscription-based model. Imbis na mag-antay ka lang na masira ang gamit nila o tumawag sila kapag sobrang dumi na, gumawa ka ng isang maintenance schedule para sa iyong mga clients. Halimbawa, pwede mong i-offer na bawat 3 months o every 90 days ay pupunta ka para linisin ang kanilang unit sa isang discounted price kung magko-commit sila sa loob ng 1 taon. Sa ganitong paraan, siguradado ka na may pasok na pera sa iyo bawat buwan at hindi ka na kailangang maghabol ng mga bagong customers araw-araw.
Ang mga tao ay handang magbayad para sa convenience na hindi na nila kailangang isipin kung kailan ang huling linis ng kanilang mga kagamitan dahil ikaw na ang bahala sa reminders at schedule para sa kanila. Ang modern approach sa negosyong ito ay ang paggamit ng digital tools para magmukhang professional at mapadali ang booking process ng iyong mga ka-tips na clients. Gumawa ka ng isang simpleng Facebook page kung saan pwedeng makita ang before and after pictures ng iyong mga gawa dahil ito ang pinakamalakas na paraan para makumbinsi ang mga tao na kailangan nila ang service mo. Pwede ka ring gumamit ng mga free scheduling apps para direkta na silang makakapili ng oras at petsa na available ka nang hindi na kailangang mag-text ng pabalik-balik. Siguraduhin na ang bawat transaction ay may kasamang resibo o kahit isang simple maintenance card na iiwan mo sa kanila para nakasulat kung kailan ang susunod na balik mo. Ang pagiging organized at professional sa ganitong boring na trabaho ang maghihiwalay sa iyo sa mga hamog na fly-by-night cleaners at magbibigay sa iyo ng karapatan na mag-charge ng premium rates. Sa huli, ang paglaki ng iyong negosyo ay nakasalalay sa iyong reputation at sa bilis ng iyong serbisyo nang hindi isinasakripisyo ang kalidad. Kapag dumami na ang iyong mga regular clients, pwede ka nang kumuha ng isang assistant o partner para mas marami kayong mapuntahang bahay sa loob ng isang araw. Isipin mo na lang kung makakaapat na aircon units kayo sa isang araw at ang singil nyo ay 1,500 pesos kada unit, malinis na 4,000 to 5,000 pesos ang pwede mong kitain pagkatapos ng lahat ng expenses. Mas malaki ito kaysa sa sahod ng marami nating kababayan na nagtatrabaho ng 8 hours sa opisina pero pagod sa commute at politics. Ang specialized cleaning ay maaaring nakakapagod at boring dahil paulit-ulit lang ang galaw, pero ito ay isang marangal at napaka-profitable na paraan para makuha ang iyong financial goals. Tandaan, sa bawat dumi na nililinis mo, may katumbas itong malaking kita na diretso sa bulsa mo dahil ginagawa mo ang trabahong ayaw gawin ng iba. Aral 4, Virtual Taga-ayos at Digital Admin Housekeeping. Maraming mga negosyante sa ibang bansa at kahit dito sa Pilipinas ang nalulunod sa dami ng kanilang digital files, emails at mga spreadsheets na hindi na maayos. Ang pagiging virtual assistant ay hindi lang basta pag-upo sa harap ng computer. Ito ay ang pagiging isang digital housekeeper na nag-aayos ng gulo sa likod ng isang matagumpay na negosyo. Isipin mo ang isang e-commerce owner na may daan-daang orders bawat araw pero hindi na alam kung alin ang na-ship na o kung sino ang hindi pa nagbabayad. Dito ka papasok bilang tagagawa ng sistema o yung taga-ayos ng kanilang data entry at management na sa tingin ng marami ay boring na trabaho. Dahil sa abilidad mong mag-organisa ng impormasyon, nagiging mas mabilis ang takbo ng kanilang negosyo at dahil doon ay handa silang magbayad ng malaking halaga para sa iyong serbisyo bawat oras. Ang unang step para maging legit na kumikita rito ay ang pag-specialize sa mga admin tasks na kailangan ng mga business owners pero ayaw nilang gawin. Ang mga gawain gaya ng Customer Relationship Management o CRM, pag-aayos ng calendar schedule at ang pag-handle ng email filtering ay mga basic pero critical na skills. Ang specific actionable guide para sa iyo ka-tips ay mag-aral ng mga tools gaya ng HubSpot, Salesforce o kahit ang pag-master sa advanced features ng Google Sheets at Excel. Huwag kang mag-apply bilang general virtual assistant lang. Mag-apply ka bilang isang specialist sa data management o admin systems manager. Kapag ganito ang title mo, mas mataas ang value mo sa mata ng mga clients dahil ang tingin nila sa iyo ay isang expert na kayang mag-solve ng kanilang problema sa halip na isang utusan lang na kailangang diktahan sa bawat galaw. Para masiguro na mas malaki ang kita mo kaysa sa regular na trabaho, kailangan mong matutunan ang tinatawag na content repurposing. Ito ay isang modernong paraan kung saan kukuha ka ng isang mahabang video o podcast ng iyong client at gagawin mo itong 5 o 10 na maiikling clips para sa TikTok o Reels. Boring itong gawin dahil kailangan mong panoorin at pakinggan ng paulit-ulit ang raw files para makuha ang pinakamagandang parte. Pero ito ang isa sa mga pinaka-in-demand na service ngayon. Ang practical na paraan ay ang paggamit ng mga AI tools para mapabilis ang paglalagay ng captions at pag-cut ng videos pero ikaw pa rin ang magsisilbing editor para siguraduhing maganda ang kinalabasan.
Sa pag-aalok ng ganitong service, hindi ka lang basta taga-ayos ng files, kundi naging katuwang ka na rin sa pagpapalago ng kanilang social media presence na may katumbas na premium pay. Huwag kang makontento sa isang client lang kung kaya mo namang mag-handle ng 2 o 3 gamit ang tamang time management at automation. Ang sikreto ng mga top-earning virtual assistants ay ang paggawa ng sarili nilang templates at workflows na pwede nilang gamitin ng paulit-ulit sa iba't ibang projects. Kapag nakagawa ka na ng isang maayos na tracking system para sa isang e-commerce client, mas madali mo na itong ma-apply sa susunod mong client kaya mas bibilis ang trabaho mo habang nananatiling mataas ang iyong singil. Ang modern approach dito ay ang pagiging proactive o yung hindi ka na naghihintay ng utos dahil alam mo na kung ano ang kailangang ayusin. Ipakita mo sa iyong client na nakatipid sila ng oras at pera dahil sa mga system na binuo mo para sa kanila at doon mo mas madaling ma-negotiate ang pagtaas ng iyong rate. Sa huli, ang tagumpay sa digital housekeeping ay nakadepende sa iyong disiplina na tapusin ang mga boring na tasks ng may mataas na kalidad at atensyon sa detalye. Maraming nagtatangkang pumasok sa virtual assistant world pero sumusuko dahil pakiramdam nila ay masyadong repetitive ang trabaho. Pero para sa ating mga ka-tips, ang bawat spreadsheet na naaayos natin at bawat email na nasasagot ay katumbas ng perang papasok sa ating dollar account o bank account. Isipin mo na lang na nasa loob ka lang ng bahay, hindi mo kailangang makipagbakbakan sa traffic at hawak mo ang iyong oras habang kumikita ng mas malaki sa mga corporate employees. Ang virtual taga-ayos ay isang marangal at matalinong paraan para gamitin ang iyong computer skills para sa isang buhay na mas komportable at walang financial worries. Tandaan, ang pag-aayos ng buhay ng ibang tao sa digital na mundo ay ang shortcut mo para maayos ang sarili mong financial life. Aral 5, ang lazy investor strategy at dividend yield farming. Sa lahat ng mga nabanggit nating paraan, ito ang pinaka-boring dahil literal na wala kang gagawin kundi ang mag-antay at panoorin ang iyong pera na lumago ng kusa. Ang dividend investing o yield farming ay ang paglalagay ng iyong ipon sa mga assets na nagbibigay ng regular na share sa profit, gaya ng mga real estate investment trusts o REITs, stocks ng malalaking kumpanya, at ang paborito ng marami nating kababayan na Pag-ibig MP2. Imbis na i-trade mo ang iyong oras para sa pera, dito ay ang pera mo mismo ang nagtatrabaho para sa iyo habang natutulog ka o habang ginagawa mo ang iyong mga hobbies. Maraming tao ang naiinip sa ganitong strategy dahil hindi ito mabilis ang yaman, pero ito ang pinaka-legit at pinaka-practical na paraan para makabuo ng generational wealth na hindi kayang ibigay ng kahit anong regular na trabaho sa loob ng mahabang panahon. Ang unang step para maging isang matagumpay na lazy investor ay ang mahigpit na pagsunod sa pay yourself first rule, kung saan itatabi mo agad ang 20% o kahit 10% ng iyong kinikita bago ka pa bumili ng kahit ano. Ang specific actionable guide dito ay ang pagbubukas ng isang brokerage account o pag-enroll sa MP2 online para maging opisyal ang iyong pag-i-invest. Huwag mong hintayin na magkaroon ka ng malaking halaga bago magsimula. Kahit as low as 500 pesos o 1,000 pesos ay pwede mo nang simulan ang habit na ito buwan-buwan. Ang mahalaga rito ay ang consistency o yung pagiging boring na paghuhulog ng walang mintis, kahit na bumababa o tumataas ang presyo sa market. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na halagang ito ay mag-iipon ng dividends na pwedeng maging pambayad mo sa bills o panggastos sa araw-araw nang hindi nababawasan ang iyong puhunan. Ang pinakamalaking sikreto para mas malaki ang kitain mo rito kaysa sa trabaho mo ay ang tinatawag nating compound interest o ang muling pag-i-invest ng iyong nakuhang dividends. Sa halip na gastusin mo ang kinita ng iyong pera para bumili ng bagong cellphone o panggala, gamitin mo ito para bumili pa ng mas maraming shares o dagdagan ang iyong capital sa MP2. Ito ang modernong diskarte sa pagyaman. Hindi mo kailangang maging magaling sa math, kailangan mo lang maging magaling sa pagpipigil sa sarili na huwag hawakan ang iyong investment. Isipin mo na ang iyong pera ay parang isang puno na nagbubunga. Kung kakainin mo agad ang unang bunga, wala nang susunod. Pero kung itatanim mo ulit ang mga buto nito, darating ang araw na magkakaroon ka ng isang buong farm na magbibigay sa iyo ng unlimited na pagkain.
Ito ang dahilan kung bakit ang mga boring na investors ang laging nananalo sa dulo dahil hinahayaan nilang ang panahon ang gumawa ng trabaho para sa kanila. Para maging mas safe ang iyong pera, kailangan mong magkaroon ng diversification o yung hindi mo ilalagay ang lahat ng iyong itlog sa isang basket lang. Maglaan ng portion para sa mga low-risk na investments gaya ng government bonds at MP2 para sa iyong peace of mind. At maglagay din sa mga blue chip stocks o REITs para sa mas mataas na dividend yield. Ang practical na paraan para gawin ito ay ang pag-automate ng iyong savings. Mag-set up ka ng auto-deduct sa iyong bank account o e-wallet para tuwing sasapit ang kinsenas at katapusan ay kusa nang napupunta ang pera sa iyong investment funds. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang pag-isipan o pagpasyahan pa kung mag-iipon ka ba dahil naging system na ito sa buhay mo. Ang pagiging lazy rito ay ang hindi mo na pag-check ng market news araw-araw para hindi ka ma-stress o matuksong magbenta dahil lang sa takot. Sa huli, ang dividend yield farming ay ang ultimate goal nating mga katips dahil ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan o freedom mula sa 8 to 5 na trabaho. Darating ang point na ang dividends na natatanggap mo bawat quarter o bawat taon ay sapat na para tapatan o higitan pa ang iyong kasalukuyang sahod sa opisina. Ito ang pinaka-nakaka-boring na gawain sa listahang ito dahil kailangan mo lang mag-antay ng 5, 10 or 15 years. Pero ito rin ang may pinakasiguradong resulta kung susundin mo ang plano. Huwag kang makinig sa mga get-rich-quick schemes na nakikita mo sa internet dahil kadalasan ay scam lang ang mga iyon. Manatili ka sa mga legit at subok ng paraan, maging disiplinado sa iyong finances at hayaan mong ang disiplina mo ang magdala sa iyo sa tuktok. Tandaan mo katips, ang pagyaman ay hindi isang karera. Ito ay isang mahabang lakad kung saan ang pinakamatiyaga at pinakaboring na tao ang laging unang nakakarating sa finish line. Bilang pagtatapos katips, tandaan mo na ang tunay na financial freedom ay hindi laging nakukuha sa isang mabilisang paraan o sa paghihintay ng swerte. Ang 5 aral na tinalakay natin mula sa digital automation, niche flipping, specialized cleaning, virtual admin assistance hanggang sa dividend investing ay may isang common denominator, ang disiplina sa paggawa ng mga boring na bagay ng paulit-ulit at may mataas na kalidad. Ang yaman ay nabubuo sa pag-solve ng mga totoong problema ng ibang tao at sa pagpapatakbo ng mga sistema na hindi nangangailangan ng iyong bawat segundo. Huwag kang matakot na magsimula sa maliit dahil ang bawat higante sa industriya ay nagsimula rin sa simpleng hakbang. Ang pinakamahalagang aral na dapat mong dalhin ay ang pagkakaroon ng tamang mindset. Ang iyong oras at diskarte ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong kapital. Simulan mo na ang pag-apply ng kahit isa sa mga tips na ito ngayong araw. Tandaan, sa Tips in Life, layunin nating gawing praktikal at abot kamay ang tagumpay para sa bawat Pilipino. Hanggang sa muli, ka-tips, manatiling madiskarte at patuloy na bumuo ng buhay na pinapangarap mo. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.